At ipinag-utos ang pagsasagawa nito sa sinumang may angking kakayahang pangkalusugan at pananalapi minsan sa tanang buhay. Ang mga kabutihan at katangian ng Makkah at ng Masjid al-Haram, bago natin tatalakayin yung Hajj, mismong patungkol sa Hajj, ay tatalakayin natin kung ano yung kabutihan ng Masjid al-Haram at ng Makkah, kung saan doon isinasagawa ng mga Muslim ang Hajj. Ito tinatawag nilang sagradong bahay dalanginan. Ito ay nagtataglay ng maraming katangian sa Islam. Ang ilan dito ay, una, dito nakatirik ang marangal na Kaaba. Dito nakalagay ang Kaaba, kung saan dito nakaharap ang lahat ng Muslim sa buong mundo sa kanilang pagsasagawa ng sala o pagdarasal. Pangalawa, ito ang kauna-unahang masjid, bahay dalanginan sa ibabaw ng lupa. Pangatlo, dinaragdagan ng maraming ulit ang gantimpala ng pagdarasal o sala sa lugar na ito. Pang-apat, ito ay sagradong puok ng Allah at kanang sugo sallallahu alaihi wasallam. Panglima, ito ang mamahal na bayan para sa Allah at sa kanang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang pinakamamahal na bayan maliban sa lugar na ito. Pang-anim, bilang tungkulin, ipinag-utos ng dakilang Allah ang pagsasagawa ng Hajj, pilgrimahe sa kanyang banal na tahanan sa sinumang may kakayahang pumarito. Ang kahulugan ng Hajj. Ang literal na kahulugan nito o pangwikang kahulugan, pagpunta sa banal na puok o lugar. At ang kahulugan naman nito sa mga scholar sa batas ng Islam ay pagpunta sa Makkah upang magsagawa ng partikular na gawain at oras sa layuning pagsamba sa Allah. Ang Allah ay nagsabi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. At tungkulin sa Allah ng sangkatauhan ang pagsasagawa ng Hajj sa sagradong tahanang Kaaba. Sa sino mang may kakayahang maglakbay dito, kaya sino man ang magtakwil nito, katotohanan, ang Allah ay tigib ng pagpapala mula sa lahat ng nilalang. Ito ay matatagpuan sa Quran, sa kabanata ng Ali Imran, verse 97. Ang pagkalihitimo ng Hajj, una, ang pagkaobligado ng Hajj ay isang beses sa tanang buhay. So, isang beses lamang sa tanang buhay ng isang Muslim. Ibig sabihin, kapag nagawa mo na ito ng isang beses, kahit hindi mo na uulitin, hindi ka na magkakasala. Sapat na sa iyo ang isang beses na pagsasagawa ng Hajj. Ang Hajj ay kalimang haligi ng Islam. Alam natin na ang Islam ay binubuo ng 5, kaya ang Hajj ay siyang pang-5 haligi ng Islam. Naitalaga ang Hajj sa mga Muslim noong 9 na taon ng Hijrah. 9 na taon ng Hijrah. So, ibig sabihin, isang beses lamang nakapagsagawa ng Hajj ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kahalagahan ng Hajj.
Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qala sallallahu alaihi wasallam, Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayawm waladathu ummuhu, rawahu Muslim. Si Abu Huraira ay nagulat, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino mang magsagawa ng Hajj at hindi nakapagsalita ng mga masasamang salita at hindi nakagawa ng mga gawaing salungat sa batas ng Allah, siya ay babalik sa kanyang pinanggalingan ng walang bahid na kasalanan, gaya ng araw noong siya ay isinilang ng kanyang ina. Ang hadith na ito ay isinalaysay ni Muslim. Ang mensahe ng Hajj, nagpapakita ng pagkakaisa ng Islam, nagpapaalaala sa atin sa araw ng paghuhukom, naglilinis ng sarili sa kasalanang nagawa. Ang mga layunin naman ng Hajj, ang ilan sa mga ito ay, una, ang paglalarawan ng ganap na pagsuko o pagtalima, pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang pagpasalamat sa biyaya at pagpapala. Pangatlo, ang pagtitipon ng mga Muslim. Pang-apat, ang paggunita sa huling araw. Panglima, ang paghahayag sa kaisahan ng Allah at ang pagtatangi sa Kanya sa pagsamba maging sa salita at sa gawa. Ang mga kondisyon ng obligadong Hajj. So sa pananampalatayang Islam, ang Hajj ay may mga kondisyon. Unang kondisyon, Islam. Ibig sabihin, sa taong magsasagawa ng Hajj, kailangan Muslim siya. Sapagkat kapag nagsagawa ng Hajj ang hindi Muslim, kung sakali, hindi rin tatanggapin ng Allah ang kanyang Hajj. Pangalawa, may sariling pag-iisip o nasa tamang pag-iisip. Hindi siya baliw at siya sa tamang pag-iisip. Pangatlo, nasa hustong gulang o nasa wastong gulang. Pang-apat, may kakayahang magsagawa ng Hajj. Panglima, malaya o hindi siya alipin. Sapagkat ang alipin ay hindi obligado sa kanya ang pagsasagawa ng Hajj. At ang pinakahuling kondisyon ng Hajj ay ito ay para sa mga kababaihan lamang. Dapat ay may kasamang mahram. Ibig sabihin ng mahram ay ang kanyang asawa o kaya ay ang mga malalapit na kamag-anak na hindi pwedeng mag-asawa sa kanya. At kailangan ay may kakayahang ipagtatanggol siya. Yun ang kahulugan ng mahram. Ang mga haligi ng Hajj o arkan, ito ay binubuo ng 4 na haligi. Una, ihram. Mamaya malalaman natin kung ano ang kahulugan ng ihram. Pangalawang haligi ng Hajj ay tawaful ifada. Pangatlong haligi, as-sa'i. Pang-apat ay pagpanatili o pananatili sa Arafah. Yung sa'i, ibig sabihin nun ay yung pagpunta, yung pagtawaf o pabalik-balik
na pagpunta sa pagitan ng Safa at ng Marwa. So, yun ang sa'i. Pupunta ka sa Safa, manggagaling ka ng Safa, papuntang Marwa, at ikaw ay magsisimula ng Safa at magtatapos ng Marwa. So, yun ang mga haligi ng Hajj. Ngayon, sa mga haligi ng Hajj, ito ay napakahalaga sapagkat kahit isa lamang sa 4 na ito ang hindi mo nagawa, hindi tanggap ang Hajj mo at kailangan mong mag-Hajj sa susunod na taon. Ganon kahalaga ang haligi ng Hajj. Ang mga obligado ng Hajj o wajibat. Una, pag-ihram sa miqat o pagsasagawa ng ihram sa miqat. Ito yung himpilan kung saan doon isasagawa yung ihram. Pangalawa, pananatili sa Arafah hanggang paglubog ng araw. Pangatlo, pagpalipas ng gabi sa Muzdalifah. Pang-4, pagtulog sa Mina. Pang-5, pagbabato sa Jamarat. Pang-6, pag-ahit o pagputol ng buhok. At pang-7 obligado sa Hajj ay tawaf al-wida o pamamaalam na tawaf. Tawaf na pamamaalam. So, kaibahan ng haligi at obligado, kapag may naiwang ka o kapag meron kang hindi nagawang bagay o isa man sa mga obligado ng Hajj, ay may kabayaran lamang. Gagawin mo yung kabayaran at tanggap ang iyong Hajj. Mga uri ng Hajj. Unang uri ng Hajj ay ifrad. Ang kahulugan ng ifrad ay pagsasagawa ng Hajj lamang. So, Hajj lamang ang isinasagawa mo. At ang layunin ay magsasagawa ng tanging Hajj lamang. Isa ito sa uri ng Hajj. Ang pangalawang uri ay Qiran. At ang kahulugan ng Qiran ay pagsasagawa ng Hajj kung saan pinagsasabay mo ang Hajj at ang Umrah, na ang layunin ay magsagawa ng Hajj at Umrah ng sabay, tatandaan ninyo, sabay, at sapat na ang pagsasagawa ng isang tawaf at isang sa'i. Ang tawaf ay yun yung 7 ikot, 7 ulit na pag-ikot sa Kaaba. Pangatlong uri ng Hajj ay tamattu. Ito ang pagsasagawa ng Hajj na pinagsasama ang Hajj at ang Umrah, which is hindi sila magkasabay, subalit pinagsasama mo sila sa isang paglalakbay lamang, isang panahon lamang. Hindi katulad nung Qiran na talagang magkasabay sa layunin. Ang tamattu ay pinagsama ang Hajj at ang Umrah. Ang pinakamainam na uri ng Hajj ay ang tamattu. Ito yung pagsasagawa ng Umrah sa buwan ng Hajj hanggang sa matapos ito sa 8 ng buwan ng Zulhijjah. Magsasagawa ng ihram pagpasok sa katayuan ng Hajj upang magsagawa ng Hajj. Kanina nababanggit natin ang katagang ihram. At ang kahulugan ng ihram ay ang layunin sa pagpasok sa katayuan ng Hajj. At yung taong nagsasagawa naman ng ihram ay tinatawag sa wikang Arabic na muhrim. Yun yung tawag sa tao na nasa katayuan ng ihram.
Mga bagay na ipinagbabawal habang nasa katayuan ng ihram. Ipinagbabawal habang nasa katayuan ng ihram. Una, pagputol o pag-ahit ng buhok. Pagputol o pag-ahit ng buhok. Sa ulo at sa alinmang bahagi ng katawan. Subalit walang masama kung kakamutin ng marahan ang ulo kapag kailangan. Pangalawang ipinagbabawal habang nasa katayuan ng ihram ay pagputol ng kuko. Subalit kung may nalaglag dito ng hindi sinadya o nakakasakit ay walang masama na alisin ito. Pangatlo, ang pakikipagtalik o ang anumang gawaing maaring mauwi sa pakikipagtalik. Gaya ng pagpapakasal, ang pagtingin ng may pagnanasa, ang paghipo, ang paghalik, at iba pa. Pang-apat, ang paggamit ng pabango maging sa kanyang katawan o sa damit. Subalit wala namang masama sa mga natitirang amoy nito na nasa katawan ng ipahid niya ito bago ang pagpasok sa kalagayan ng ihram. Ngunit kung ito ay naipahid sa damit, kailangan itong labhan. Panglima o ikalima, ang pagpaslang ng mailap na hayop o ang ipagtabuyan ito at gayon din ang pakikipagtulungan dito sa loob ng mga hangganan ng Makkah, sa boundary ng Makkah. Ika-anim, ang pagputol ng alinmang kahoy sa Makkah at gayon din ang mga masaganang halamanan nito na kusang tumubo at hindi itinanim ng tao. Ikapito, ang mamulot ng mga nawawalang bagay tulad ng pera, ginto at iba pa sa sagradong bayan na ito maliban sa paghahangad na may balik ito sa may-ari. Ikawalo, ang mamanhikan sa mga kababaihan at makipagkasundo sa kanila ng kasal, maging para sa kanyang sarili o sa iba. At gayon din ang pakikipagtalik at pagyakap ng may pagnanasa. Batay sa hadith na naiulat ni Usman, kalugdan nawa siya ng Allah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, hindi ipinahihintulot sa nakasuot ng ihram, umrah o hajj, ang makipagkasundo ng kasal o ipagkakasundo siya sa kasal at ni mamamanhikan. Isinalaysay ni Muslim. Ikasyam, ang pagsuot ng guwantes para sa mga kababaihan sa kanyang mga kamay at magtakip ng kanyang mukha sa pamamagitan ng niqab, pantakip sa mukha. Maliban kapag siya ay nasa harap ng mga kalalakihan na hindi niya mahram. Magkagayon, dapat niyang takpan ang kanyang mukha sa pamamagitan ng talukbong o mga katulad nito, gaya ng ginagawa niya sa oras na hindi siya naka-ihram. Ikasampo, ang magtakip sa ulo para sa mga kalalakihan. Sa pamamagitan ng kasuotang ihram o katulad nito na sumasayad sa ulo tulad ng kufiya, shimag, o gutra, ito yung mga ginagamit ng mga Arabo, at turbante. At kung natakpan niya ang kanyang ulo sanhi ng paggalimot o kawalan ng kaalaman sa alituntunin nito, kailangan niyang tanggalin ito kaagad sa sandaling naalala niya ito o sa sandaling nalaman niya ang alituntunin nito at siya ay walang pananagutan dito. At ang pinaka
huling ipinagbabawal habang nasa katayuan o kalagayan ng ihram, ang pagsuot ng kasuotan na pinatahi para sa mga kalalakihan ayon sa hubog ng kabuuang katawan o bahagi laman nito tulad ng lambong, t-shirt, balabal, at pajama, at gayon din ang pagsuot ng sapatos na di bursigi, maliban kapag walang matagpuang izar, tapis na puti. Maari siyang magsuot ng pajama. At sino mang hindi nakatagpo ng tsinelas, maari siyang magsuot ng sapatos na di bursigi at wala siyang pananagutan dito. 3 kalagayan ng nakagawa ng mga bawal. Una, na ginawa niya ito nang walang katanggap-tanggap na kadahilanan. Kaya naman, siya ay nagkakasala at kailangan niyang magbigay ng fidya o kabayaran. Pangalawa o ikalawa, na ginawa niya ito sanhi ng pangangailangan, kaya naman wala siyang sala, ngunit kailangan pa rin niyang magbigay ng fidya. Ikatlo o pangatlo, na ginawa niya ito ngunit mapagpapaumanhin siya, magpapaumanhinan siya dahil sa kawalang kaalaman. Ibig sabihin ng mapagpapaumanhinan, siya ay patatawarin dahil wala siyang kaalaman, hindi niya alam. O di kaya'y nakalimutan, sanhi ng pagkalimot o pinuwersa, pinilit, kaya naman wala siyang kasalanan at hindi na kailangang magbigay ng fidya. Ang mga ipinahihintulot sa mga o sa nagsasagawa ng Hajj. So ang babanggitin natin ngayon ay ipinahihintulot. Maaari nating gawin habang tayo ay nasa kalagayan ng ihram. Ang pagsuot ng relo, ang paggamit ng headphone, ang pagsuot ng singsing, ang pagsuot ng tsinelas, ang pagsuot ng salamin, ng sinturon, pagsilong sa init ng araw, pagsilong sa bubong ng sasakyan, pagdala ng mga gamit sa ibabaw ng ulo, pagdala ng banig sa ibabaw ng ulo, paghugas sa mga sugat, pagpalit ng kasuotang ihram at ang paglilinis dito, paghugas ng ulo at katawan, at kung may nalaglag dito na buhok ng hindi sinadya, siya ay walang pananagutan. At kung natakpan ng isang muhrim o nasa kalagayan ng ihram ang kanyang ulo sanhi ng paggalimot, gaya ng sinabi natin kanina, o kawalan ng kaalaman sa alituntunin nito, kailangan niyang alisin agad. At kung kailangan niya naalala ito o nalaman ang alituntunin nito, siya ay walang pananagutan. So, kailangan alisin niya kung natakpan man niya ang kanyang ulo, kung kailan niya naalala, o kung kailan niya nalaman ang alituntunin nito, na ito ay ipinagbabawal. Sa pagsasagawa ng Hajj, meron tayong tinatawag na tahallul awwal. Nangyayari kung ang 2 sa 3 sumusunod ay nagawa. Ito ang pagbato sa jamarat o pag-ahit o pagputol ng buhok, tawaf, o pag-ikot sa Kaaba. Sa ilalim ng mga kondisyon o sumusunod na kondisyon, layunin, kaalaman, pagtanto. Nabanggit natin kanina yung katayuan o kalagayan ng taong nakagawa ng bawal. So, ang karaniwang kabayaran ay pag-ayuno ng 3 araw o pagpapakain ng 6 na mahihirap ng kalahating sa. Ang sa ay salop
kung saan ito ay mahigit kumulang 1.5 kilo. So ang kalahating sa ay mahigit kumulang 1.5 kilo kung sa bigas. O ang pangatlong karaniwang kabayaran ay paggatay ng tupa o nusok. Ang sa sinasakripisyong hayop ay obligado kung ang tao ay hindi nanggaling ng Makkah. Ito ay isang tupa o kamelyo o baka. Ito ay obligado sa taong hindi taga Makkah o siya ay naninirahan sa sa lugar ng Makkah. Doon sa pagsasagawa ng tawaf, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tulad ng sinabi natin, ang ibig sabihin ng tawaf ay paglibot sa Kaaba ng 7 ulit. Magsisimula ka sa tapat ng Hajarul Aswad o sa Blackstone, at bago ka magsimula, habang ikaw ay nakatapat sa Blackstone o Hajarul Aswad, itataas mo ang iyong kanang kamay kung hindi mo naaabot ang Blackstone. At mas mainam na kung ito ay naaabot, hahalikan o hindi mo kayang halikan, hahaplusan mo ng kamay mo, ihahaplos mo ang kanang kamay at hahalikan mo yung kamay mo, o kung hindi mo maabot, ay itataas mo ang kanang kamay at sasabihin mo o banggitin mo ang Allahu Akbar. So ito ay 7 ikot, 7 ulit na paglibot sa Kaaba, at bawat tapat mo sa Hajar al-Aswad o sa Blackstone, itataas mo ang kanang kamay at bibigkasin ang Allahu Akbar. Bibigkasin ang Allahu Akbar. Habang nagsasagawa ng tawaf ang isang taong nagsasagawa ng Hajj, sa pagsasagawa ng tawaf ay walang takdang dua o panalangin. Walang takdang dua o panalangin, ibig sabihin, malaya ang bawat isa na manalangin. Kung ano yung alam niyang panalangin, dua, wikang Arabic man o sa kanyang lingwahe o wika, pwede siyang manalangin. At kapag dumating sa Ruknul Yamani, ito ay isang kanto ng Kaaba, ay hihipuin iyon ng kanang kamay kung magagawa at magsasabi ng Bismillah, Wallahu Akbar, ngunit hindi hahalikan ang kamay kung hindi iyon magawang hipuin, hindi tulad nung sa Blackstone. Magpapatuloy na lamang ang paglalakad at hindi na ituturo iyon ng kanang kamay. At hindi rin magsasabi ng Allahu Akbar. Sinabi natin kanina sa Blackstone, magsasabi siya ng Allahu Akbar. Subalit doon sa unang kanto, yung Ruknul Yamani, hindi na siya kailangang magsabi ng Allahu Akbar. Habang siya ay nasa pagitan ng Ruknul Yamani at Hajar al-Aswad o Blackstone, ay magsabi o manalangin ng Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ang kahulugan, Panginoon namin, bigyan mo po kami sa mundo ng mabuti at sa kabilang buhay ng mabuti. At ilayo mo po kami sa pagdurusa sa apoy. Sa pagpapatuloy ng pagsasagawa ng tawaf,
ay kailangang kumplituhin ang 7 ikot at tuwing madadaan sa tapat ng Hajarul Aswad, inuulit natin, ay magsasabi ng Allahu Akbar at sasabihin din ito pagkatapos ng 7 ikot. Sunnah na maglakad ng paglalakad na tinatawag na ramal, ang paglalakad ng mabilis at magkakalapit ang mga hakbang. Sa unang 3 pag-ikot at maglalakad naman ng karaniwang lakad sa huling 4 na pag-ikot. Sunna din ng naisuot ang rida o balabal ng pagsuot sa tinatawag na idtiba sa buong pagsasagawa ng tawaf. Ang idtiba ay ganito: ilagay sa kaliwang balikat ang kalagitnaang bahagi ng rida. Pagsalubungin sa ilalim ng kanang kilikili ang mga bahagi nitong malapit sa magkabilang dulo. At ipatong sa ikaliwang balikat ang magkabilang dulo nito. Ito ay para lamang sa mga kalalakihan. Ang ramal at idtiba ay sinasagawa lamang sa unang pagsasagawa ng tawaf ng nagsasagawa ng Hajj o Umrah sa unang pagdating sa Makkah. So doon lamang isinasagawa ang ramal at idtiba. Pagkatapos ng tawaf, ay tatakpan niya ang kanyang balikat. Kung ginawa niya yung kung binuksan niya ang kanyang kanang balikat habang nagsasagawa ng tawaf, pagkatapos niya magsagawa ng tawaf, kailangan niyang ibalik ang puting balabal at kailangan niyang takpan ang balikat. Sunna o kanais-nais na magsagawa ng 2 rakaah na salah sa tapat ng Maqam Ibrahim na nasa pagitan ng nagsasagawa ng salah at ng Kaaba. So kapag nagsasagawa ka ng sunna na salah pagkatapos ng tawaf, gagawin mong nasa pagitan mo at ng Kaaba ang Maqam Ibrahim. Isusuot ang balabal bago magdasal, ipapatong ito sa 2 balikat, at ang magkabilang dulo ay nasa dibdib. Tahimik na bibigkasin ng Suratul Fatiha at ang Suratul Kafirun sa unang rakaah o unang tayo, at ang Suratul Fatiha at ang Suratul Ikhlas sa ikalawang rakaah. Kung hindi magiging madali na magdasal sa tapat ng Maqam Ibrahim dahil sa tindi ng siksikan, magdadasal sa alinmang bahagi ng sagradong masjid pagkatapos ng salah. Pagkatapos ng salah ay sunna na uminom ng maraming tubig ng Zamzam, kung saan ang Zamzam ay sagradong tubig. Mga puna sa pagsasagawa ng tawaf. So ingatan natin ito, ang lahat ng puna na babanggitin natin, sapagkat ito ay hindi kanais-nais na gagawin ng taong nagsasagawa ng tawaf. Una, ang iba ay nagsasagawa ng tawaf sa loob ng Hijr Ismail na may pinaniniwalaang ang kanyang isinasagawang tawaf ay wasto. Subalit sa katotohanan, ang Hijr Ismail ay bahagi ng Kaaba. Kaya ang dapat ay sa labas nito magsagawa ng tawaf. Pangalawa, ang paghipo sa lahat ng kanto ng Kaaba at maaring pati na ang mga pader nito at gayon din ang paghaplos sa mga tabing nito, pintuan at sa Maqam Ibrahim, ang lahat ng ito ay hindi ipinahihintulot. Sapagkat ang mga ito ay bid'ah, wala sa katuruan ng propeta, at walang batayan sa Islam, at hindi ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, ang pagkikipagsiksikan ng mga kababaihan sa mga kalalakihan habang nagsasagawa sila ng tawaf, lalong-lalo na sa may Hajar al-Aswad at sa Maqam Ibrahim. Kaya ang dapat
ay lumayo-layo sila rito. Tungkol naman sa sa'i na sinabi nating paglalakad ng pabalik-balik sa pagitan ng Safa at Marwa, ay pagkatapos uminom ng Zamzam ay pupunta sa Mas'a o sa yung daanan, yung daang nag-uugnay sa Safa at Marwa. Dadako muna sa Safa at kapag malapit na roon ay bibigkasin ng inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Ang kahulugan, tunay na ang Safa at ang Marwa ay kabilang sa mga tanda ng Allah. Aakyat sa Safa hanggang sa makita ang Kaaba. Haharap doon at iangat ang mga kamay na ang mga palad ay nakaharap sa mukha. Magpupuri sa Allah at manalangin ng anumang nais ipanalangin. O gaya ng panalangin ito, La ilaha illallah, Wallahu akbar, La ilaha illallah wahdah, La sharika lah, Lahul mulku wa lahul hamd, Yuhyi wa yumit, Wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, Anjaza wa'dah, Wa nasara abdah, Wa hazama al-ahzaba wahdah. Ang kahulugan, walang tunay na Diyos maliban sa Allah. Ang Allah ay pinakadakila. Walang tunay na Diyos maliban sa Allah. Tanging siya lamang, wala siyang katambal. Ukol sa kanya ang paghahari at ukol sa kanya ang papuri. Nagbibigay buhay siya at bumabawi. Siya ang buhay, siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang tunay na Diyos maliban sa Allah. Tanging siya lamang, tunay niya, tinupad niya ang kanyang pangako. Pinagtagumpay niya ang kanyang lingkod. At mag-isa niyang ginapi ang mga magkakampi laban sa Islam. Manalangin pa ng mahaba, uulitin ng 3 ulit ang lahat ng iyon at manalangin siya sa mga pagitan nito ng anumang nais niyang ipanalangin. At kung ginawa niya ito ng mas mababa kaysa rito, wala namang masama at huwag siyang magtataas ng kanyang mga kamay maliban kung nananalangin siya at pagkatapos niyon ay maglalakad pababa patungo ng Marwa habang nananalangin ng anumang panalangin na nais niya para sa kanyang sarili at kanyang mag-anak at mga Muslim. Pagdating sa palatandaan ng kulay berde, kanais-nais na maglakad ng mabilis para sa mga kalalakihan lamang, sa abot ng makakaya hanggang sa dumating sa kabilang palatandaang berde. Sa kondisyon na walang sinumang pipinsalain. Pagdating sa paanan ng Marwa ay aakyatin ito, haharap sa kinaroon ng Kaaba, iangat ang mga kamay at bibigkasin ang binigkas sa Safa. Kung ano yung binigkas sa Safa, tulad ng yung binigkas natin kanina o binanggit, yun din ang bibigkasin niya sa Marwa. Pagkatapos nito ay natapos na ang isang shout o ibig sabihin ay isang ikot o isang pagpunta sa Safa galing ng Marwa o sa Marwa galing ng Safa. Sa kabuang 7 shout, matapos manalangin ay bababa sa Marwa. So tulad ng sinabi natin, 7 ulit yung pabalik-balik na paglalakad sa pagitan ng Safa at sa Marwa. Pagkatapos niya bumaba, magtutungo siya sa Safa at gagawin ang tulad na ginawa sa unang shout. Sunna na damihan ang panalangin habang nagsasagawa ng sa'i. Tungkol naman sa pagpapagupit o pag-ahit, matapos na may sagawa ang sa'i ay maaari nang ipagupit o ipaahit ang buhok. At ang babae ay magpuputol o magpapaputol ng kanyang buhok ng 1 pulgada. Ito ay katumbas ng dulo ng mga daliri at magsuot na ng pangkaraniwang damit. So ang 1 pulgada mula sa dulo ng kanyang mga buhok ng babae. So kapag ang lalaki, natapos na niya ang pag-ahit at pagpapagupit, magsuot na ng pangkaraniwang damit. Dito nagtatapos ang mga gawain ng gawaing umrah o sa Hajj. Kapag
natapos niya yung pagsasagawa ng sa'i. So, ngayon ay paliwanag na natin ang tinatawag na tawaf at sa'i at tungkol sa pagpapagupit o pag-ahit. Ngayon dadako naman tayo sa pagpapaliwanag tungkol sa umrah. Pagsasagawa ng umrah. Ito ay ang pagtataguyod sa pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng ihram, pagbasok sa kalagayan ng Hajj, at tawaf, pag-ikot sa palibot ng Kaaba ng 7 ulit, at sa'i, paglakad o paglalakad sa pagitan ng Safa at Marwa ng 7 ulit. At pagkatapos ay ang pag-ahit o pagputol ng buhok. So yun lamang ang ginagawa sa umrah. Mas marami ang ginagawa pag sa Hajj. Tulad ng mga nabanggit natin kanina, kailangan pa natin manatili sa Mina, pupunta tayo sa Arafah, sa Muzdalifah, kung saan nabanggit natin doon sa mga haligi at mga obligado ng Hajj. Ngayon, ang pagsasagawa ng umrah ay napakadali lamang. Pagsasagawa ng umrah ay napakadali lamang. Magsasagawa ka ng ihram mula sa miqat. Pagdating mo sa Makkah, magsasagawa ka ng tawaf. Pagkatapos mo magsagawa ng tawaf, pupunta ka sa Mas'a o doon sa Safa at sa Marwa. Pabalik-balik na 7 ulit o 7 ulit na paglalakad sa pagitan ng Safa at sa Marwa, at pagkatapos nun ay magpapaahit ka o magpapagupit. Pagkatapos mo magpagupit o magpaahit, ay tapos na ang iyong umrah. So, ganun lang kadali ang pagsasagawa ng umrah. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, at isagawa ninyo ang hajj at ang umrah para sa Allah. Kaya ang umrah ay isa rin ito sa tungkulin ng bawat lalaki at babaeng Muslim ng isang beses lamang sa tanang buhay. Nababanggit natin kanina ang katagang miqat, kung saan yun yung himpilan na doon magsasagawa ng ihram ang taong magsasagawa ng Hajj o Umrah. So ngayon, babanggitin natin kung saan ba ang miqat. Saan ito nakalagay? Tunghayan natin ang mga sumusunod na miqat. Una, ang Dhul Hulayfa. Ito ay isang maliit na nayon na malapit sa Madina at tinatawag sa ngayon na Abar Ali. Ito ang miqat ng mga nanggagaling sa Madina. Pangalawa o ikalawa, Al-Juhfah. Ito ay isang maliit na nayon malapit sa Rabig. Ang mga tao sa ngayon ay nagsasagawa ng ihram sa Rabig. Ito ang miqat ng mga nanggagaling sa Syria, Jordan, at Palestine. Ikatlo, ang Qarnul Manazil. Ikatlong miqat o himpilan ay Qarnul Manazil o tinatawag na As-Sailul Kabir. Ito ay isang lugar na malapit sa Taif. Ito ang miqat ng mga nanggagaling sa Najd, ang kalagitnaang bahagi ng Saudi Arabia. Tulad ng Riyadh, kapag nanggaling ka ng Riyadh, ang miqat o himpilan ng pagsasagawa ng ihram ay sa As-Sailul Kabir sa bandang Taif. Ikaapat, ang Yalamlam. Ito ay ang 70 kilometer buhat sa Makkah o 70 kilometro
Ang layo nito buhat sa Makkah. Ito ang mikat ng mga nanggagaling sa Yemen. At ang ikalimang mikat ay Zat Irq. Ito ang mikat ng mga nanggagaling ng Iraq. Ang mga puok na ito ay ginawang mikat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga nagnanais na magsagawa ng umrah o hajj na nagbuhat sa mga ito at dumaraan sa mga ito mula sa ibang puok. Ang nananatili sa Makkah naman ay sa loob at sa labas ng haram ang lugar ng kung saan yung mga taong taga Makkah o naninirahan sa pagitan ng Makkah at ng mikat ay magsasagawa sila ng ihram sa labas ng haram. Gaya ng Tanim o Ji'rana o Arafah o Sharail at iba pa. So, doon sila magsasagawa ng ihram. At ang pinakahuling tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Idul Adha. Ito ang siyang ikalawang Eid ng mga Muslim at ito ay dumarating sa 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, ang 12 buwan sa Islamikong kalendaryo. At katotohanan, tinipon nito ang maraming kabutihan. Ang ilan dito ay, una, ito ang pinakamainam sa mga araw ng taon. Sa makatuwid, ang pinakamainam sa mga araw ng taon ay ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Batay sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang mga araw na ang mabuting gawa rito ay higit na kaaya-aya sa paningin ng Allah kaysa 10 araw na ito. Sila ay nagsabi, at maging ang jihad sa landas ng Allah. Siya ay nagsabi, at maging ang pagpupunagi o jihad sa landas ng Allah, maliban sa lalaki na humayo sa kanyang sarili at yaman, at pagkatapos ay walang nakabalik dito ng kahit bahagya. Al-Bukhari at At-Tirmidhi. Ikalawa, ito ang araw na tinaguriang Al-Hajjul Akbar, ang dakilang piligrimahe. Naririto ang pinakadakila sa mga gawain ng Hajj, ang pinakamahalaga at pinakamarangal tulad ng at-tawaf, pag-ikot sa palibot ng Kaaba, paggatin ng hadi, hayop na inialay bilang handog, at ang pagbato sa Jamratul Aqaba, ang pinakamalaking sa mga jamarat. Ipinag-utos sa araw ng Idul Adha sa mga hindi nagsasagawa ng Hajj ang lahat ng ipinag-utos na kaaya-ayang gawain sa pinagpalang araw ng Idul Fitr. Kung matatandaan natin, ang Idul Fitr na talaki natin sa usaping may kinalaman sa ayun sa buwan ng Ramadan. So kung ano yung itinagubilin, ipinag-uutos sa atin ay ganun din sa Idul Adha. Gaya ng pagdiriwang ng mga Muslim sa araw na ito at itinatagubilin din sa araw na ito ang pagdarasal ng Salatul Eid, pagpapalaganap ng kaligayahan at pagsasaya sa buong pamilya, pagpupuri at pagdakila sa Allah sa gabi ng Eid at sa paglabas patungo sa Salatul Eid, at ang naibang katangian ng Idul Adha na kaaya-ayang pag-aalay ng udhiya bilang isang paraang mapalapit sa habag at biyaya ng Allah.